Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, ako ay maglilinis dito sa aking isang clients na every 2 months siya nagpapalinis kasi mag-isa lang naman siya sa kanyang condo units. Bali, pag pumupunta nga ako dito sa clients ko na to ay lagi siyang tulog. Andun siya sa kwarto niya natutulog para siguro hindi niya ako ma-istorbo sa paglilinis, and mas okay naman yung ganun kasi nakagawa ako ng sarili kong diskarte sa paglilinis kapag walang nagbabantay sa akin. At syempre siguro tiwala na siya sa akin kasi ilang beses na akong nakabalik-balik sa kanya, and yung mga gamit niya naayos ko naman, lahat ng mga gusto niyang ipalinis nalilinis ko naman, kaya sobrang comfortable siguro siya na mag-isa lang ako dun sa unit niya. Dun sa salas, tapos siya nandun sa kwarto natutulog siya. Bali, pagka tapos na ako, kakatungin ko na lang siya, then lilinisan ko naman yung kwarto niya at lalabas naman siya, pupunta siya dun sa salas. Bali, inuna ko nga lang ito, kanya cabinet. So guys, grabe talaga yung mga itim-itim dyan. Kataka nga ako kung bakit may mga units akong nalilinisan na ganyan talaga. Mukhang malinis tingnan, pero pagdating sa mga cabinet, ang dami mga ipis-ipis na mga maliliit. Yung mga ipis na parang mga baby ipis pa lang sila. Tapos mga malilik silang kumilos. Kahit na sprayhan mo ng pang-ipis, hindi agad sila namamatay. Tapos yung mga cabinet, merong mga itim-itim, siguro mga ano nila yun, mga itlog-itlog ng ipis yun. Tapos dumikit na sa cabinet, medyo mahirap nga lang tanggalin. Pero natatanggal naman, medyo mahirap nga lang. Bale, ang ginawa ko nga dyan sa mga cabinet niya ay tinanggal ko muna yung laman para walang sagabal sa pagpunas ko dun sa mga gilid-gilid ng cabinet. Nagtataka nga ako dito kasi mag-isa lang siya, pero ang dami niyang mga anik-anik sa kanyang cabinet. Hindi ko alam kung nagagamit ba niya yan araw-araw, pero siguro nagagamit niya yan pag may bisita siya, kasi mayroon siyang isang cabinet doon sa baba na may mga nakalagay din ng mga plato. Siguro yung mga gamit na yan ay ginagamit niya lang pag mayroon siyang bisita, kasi mag-isa lang naman siya sa unit. Bali, 2 bedrooms nga yung kanyang unit, pero ang nililinis ko lang talaga dyan ay yung kanyang sala, CR, at saka yung kitchen, at saka yung kanyang isang kwarto. Bali, pag naglilinis ako dyan, tumatagal lang ako ng 2.5 hours. Mabilis lang siya kasi hindi naman siya nakabantay sa paglilinis, at mas mabilis talaga maglinis guys kapag ikaw lang ang nandun sa paglilinisan mo. Yung bang tipo na walang nagmamando sa'yo, mas mabilis yun kasi nakakagawa ka ng sarili mong diskarte, at naayos ko na mabuti ang paglilinis pag ako lang mag-isa. Ayoko nang may abala talaga sa paglilinis. Mas gusto ko talaga mag-isa lang ako. So, inalis ko muna yung kanyang rice cooker kasi para hindi mabasa. Kasi malapit yan sa lababo yung pinagpapatungan ng rice cooker. Yun lang, tinanggal ko muna yung mga laman ng kanyang cabinet. Lalo na yung mga plato dyan. May mga plato kasi dyan na feeling ko hindi naman nagagamit. Saka ang bigat-bigat ng mga plato niyan. Siguro yung isang plato, mga kalahati kilo ang bigat. As an, bigat, mabigat talaga siya guys. Ewan ko pa kung bakit. Mga babasagin na plato, kaya medyo ingat-ingat na talaga. Ingat-ingat ako dyan sa pagbaba niyan kasi ako baka makapagbayad si Inday. Yan, pinunas ko muna. Tapos, pagkapunas ko yan, ibabalik ko rin yung mga laman. May mga itim-itim nga dyan guys na dumikit na sa cabinet niya. Medyo mahirap matanggal. Ang ginagawa ko, basang-basahan at saka nilagyan ko ng konting dishwashing para naman mahiya yung mga ipis dyan, no? Nakakahiya naman sa kanila. Lagi silang pumupunta doon sa cabinet. Ang ginawa ko nga doon sa mga plato na naka-stack sa kanyang cabinet ay pinunas ko lang ng tissue kasi feeling ko naman hindi naman niya yung ginagamit kasi puro dumi. Inalis ko lang yung mga parang medyo alikabok-alikabok yan na dumikit na doon sa plato.
O diba ang ganda ng plato niya guys, diba? Kaso lang medyo marumi. Yung mga itim-itim. Feeling ko ano yun, itlog talaga ng ipis. Ito kasing client ko na to ay every 2 months lang siya nagpapalinis. Kasi siguro lagi siyang wala sa unit. Kaya siguro ganun yung nangyayari sa mga cabinets niya. Maraming ipis na tumitira. Kaya ganyan yung mga nangyayari sa loob ng cabinet. Medyo may amoy nga siya guys na parang nakulog or parang basta hindi ko mawari, parang amoy ipis talaga siya. Ang ginagawa ko nga ay pagkatapos kong tanggalin yung laman ay ini-sprayhan ko nga ng ng ipis. Yung nga na yan, mga plato na yan, ang bibigat niyan. Isa-isa ko muna para matanggal yung mga itim-itim. Saka ko ibalik sa cabinet. Yan. Medyo nga ako dyan guys, medyo ingat-ingat ng konti kasi medyo mabigat yung mga plato. Mahirap na makapasok kasi alam ko hindi naman mura yung mga gamit dyan. Alam ko mga mamahalin na mga gamit dyan. Saka kahit mura man o mahal, kailangan nating ingatan kasi hindi naman sa atin. So, sinunod kong linisan ay ito kanyang ibabaw ng rep. Yung kanyang rep na yung sa loob, hindi niya na pinapagalaw. Bali yung ibabaw lang. So, kung ano sabihin sa atin ng client, sinusunod ko. Bali, pag ang gusto lang niya, yung mga cabinets lang. Saka yung CR niya, yung salas, yun. Bali, ibabaw ng cabinet yan guys. Maniwala man kayo sa hindi. Ang daming alikabok. Saka parang ginagapangan din ng mga ipis kasi nakakita rin ako ng mga itim-itim like dun sa cabinet niya. Parang itlog ng ipis. Kaya yan, tinanggal ko muna lahat ng mga pagkain niya, mga chia seeds. Yan. Tapos may mga sitsirya siya yan, may chocolate. Yan ang mga nakalagay sa ibabaw ng rep. Tapos pinunasan ko yung ibabaw ng rep, tapos ibinalik ko ulit. Ito talaga yung pinaka-challenging parts ng nilinis ko dito sa kanyang unit guys. Kasi yung layer na yan, yung tinatanggalan ko is puro mamahaling alak ang nakalagay. Kaya sobrang ingat na ingat talaga ako. Ingat na ingat ako kasi yung tabal na tinutungtungan ng mga alak na yan ay hindi pa nakafix. Ewan ko ba kung bakit hindi pa niya pinapafix yan. Medyo delikado talaga kasi. Last time na naglinis ako sa kanya ay gumalaw yung tabla na yan. Buti na lang talaga na control ko siya nung time na yon. Kung hindi, basag sana lahat ng mga alak ko. Kaya sabi ko sa kanya ay hindi ko na maayos ng paglilinis muna kasi gumagalaw kasi yung tabla. Pero ginawa ko pa rin ng lahat para mapunasan ko yung mga alak. Ganun, dahan-dahan lang talaga. Kung kanina sa mga plato ay doble ingat ako doon. Diyan sa mga alak na yan ay naku, triple ang pag-iingat yan kasi delikado talaga. Sobrang mamahal naman siguro ng mga alak na yan. Meron nga siyang pinakita sa akin na alak. Yung isang bote dyan ay humahalaga daw ng 26,000. Sabi ko, ang mahal naman. 26,000 alak lang. So, ang ginagawa ko lang naman dyan ay tatanggalin ko lang naman yung mga alikabok. Punasan lang ng konti, yung mga alak-alak, ayan, yung mga buti-buti. Lahat yan, pati 3 layers kasi yan. Sa second layer yung alak. Sa una, pinupunasan ko rin. Mga pang-display naman yun, parang mga antique. Tapos sa pangalawa, alak. Saka sa huli, parang mga ano lang siya. Mga carton ng sapatos ang nakalagay dyan.
Kaya dahan-dahan ang kilos ko dyan kasi ako, delikado. Kasi konting pagkakamali lang dyan, malaglag yan lahat eh. Puro babasagin pa naman. Yung, sana nga ipapix niya na yung ano niya, yung lagayan niya kasi gumagalaw kasi hindi pa kasi nakafix yan. Parang nakapatong lang siya. Hindi pa niya siguro magawa kasi busy siya siguro sa work. Next ko nga pinunasan ay yung kanyang ceiling fan na medyo may kalakihan. Ceiling fan niya sa salas. Ceiling fan na may ilaw siya kasama. Konting punas lang naman yan guys. Konti lang naman yung alikabok niyan. Tapos na yan, nag-ulas-ulas ako dun sa kanyang salas. Inurong ko muna yung mga ano dyan, mga lamesa, bangko, sofa, ganon, para mawalis ko yung mga sulok-sulok. Hindi nga ako gumagamit ng vacuum dyan. May vacuum naman siya kasi ayaw ko lang gamitin kasi nga natutulog siya. Baka maabala sa pagtulog. Kasi maingay yung vacuum guys, diba? Kaya ang ginagawa ko, tsaga-tsaga lang ako sa walis-walis dyan, saka mga punas-punas sa mga sulok-sulok para lahat ng alikabok ay makuha ko. Yung lamesa na yan, ang bigat niyan guys. Medyo inuurong ko lang yan ng konti para malinisan ko yung ilalim at saka yung kanyang mga frame doon sa gilid. Kasi may mga frame pa siya doon sa gilid na hindi pa niya na ikakabit. Ayan. Yung parang ano bang tawag doon? Drawing, painting. Bali yung CR nga pala niyan guys ay nalinisan ko kaso lang hindi ako nakapag-video kasi walang mapatungan ng cellphone ko, baka mabasa yung aking cellphone na delikado, baka masira. Kaya hindi na ako nakapag-video. Ang mga nabidyohan ko lang ay yung sa sala, sa mga cabinet, sa mga alak-alak. Yun lang. Bali yan, yung part pa rin ng salas yan. Inano ko yung mga sofa niya. Pinurong ko muna para mawalisan ko yung likod. Then yung kanyang ceiling, ganon. Para matanggal din yung mga medyo parang mga sapot-sapot. Kasi kahit kondo, inaanuhan pa rin ng mga sapot-sapot. Yung parang mga amag, ang tawag dun. Basta para yun yung may parang may sapot-sapot na sa ibabaw. Yung kanyang salamin ay, ang ginagawa ko pag sa salamin ay tissue lang ang pinampupunas ko dyan kasi pagka basa, kasi yung dumi, hindi lang natatanggal, saka bumabakat yung bakat ng tubig sa salamin. Mas mahirap maglinis pagka basa. Kaya tissue lang ang pinanglilinis ko sa salamin. So, yun na nga guys, tapos na po ako maglinis. Ayan, pinakita ko sa inyo yung aking mga nilinisan. Yan ay small unit lamang ko. Hindi ko nagkamali, mga 30 square meters na unit lang yan. Yan, diba? Ang ganda. Ang sarap tumira talaga sa condo. Sana makatira kami balang araw. Yun lang guys, bye-bye.